Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mogs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ayan, si Senator Ping Lacson mga kababayan at meron po siyang malaking pasabog mga kababayan, no? Tungkol po dito kay Gutesa at kay Marcoleta mga kababayan. Naku po. Marcoleta at Gutesa, medyo nanganganib po itong dalawang to, no, na mapatawag po, no, ng executive judges mga kababayan at posibleng sila po, no, ay makatanggap ng mga subpina mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at shoutouts at maraming salamat sa mga nagko-komento at nagla-like sa ating video. Sa wakas. Alright, so syempre shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. No, at sa mga palagi po nandiyan dyan, sa mga nagko-komento sa ating mga video, sa mga nagla-like, maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ito ang dapat yung mapanood ngayon mga kababayan. No? Malaking pasabog po ito ni Senator Ping Lacson. No, maraming nagulat dito at siguradong mag-iiyakan na naman, no, ito pong mga didilis na to mga kababayan. Okay, so ano ba itong ating sinasabi? No, alamin natin yung balita na yan mga kababayan. Alright, so tara, let's go. Senator, good morning po sa inyo. Good morning, Boss Ping. Good morning! Yeah, magandang umaga, Victoria, Christian. Isang mapayapang linggo na umaga sa atin lahat. Salamat po. Mapayapa. Thank you, sir, sa pagpapaunlak po. Sir, so naka-anim na hearings na po ang Senate Blue Ribbon Committee. So far, sir, ano yung pinaka-telling? Ano yung pinakamalaking na-discover nyo po para sa inyo? Marami actually, habang nagpo-progress yung investigation, may mga, yun nga, may mga ganap quoting your yung program ninyo na nangyayari. So, kailangan ang usapan namin ni Senate President, mag-reassess muna kami dahil marami na pumasok na mga information. And at the same time, kailangan matugunan din namin yung aming tungkulin sa pagbusisi, sa pag-scrutinize ng budget. Kasi nasa Senate na. So, medyo i-move namin ng konti yung susunod na pagdinig. So wala po this week, sir? This coming week, wala muna. Kasi yun nga, pinapakulate ko lahat yung mga dokumento, mga testimonya, para mapag-aralan kung pwede pang makapaggawa ng maski partial committee report. Opo, pero ilang hearings pa ang nakikita nyong gagawin niyo po, Sen Ping? Iyon ang hindi ko pa masabi dahil kung may mga bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin at meron pang mga kakulangan na dapat pa mapunuan, tatawag tayo ng pagdinig. Pero kung paulit-ulit lang at saka masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun nga yung i-assess namin kasi medyo lumilihis na. Opo. At sir, nung last hearing nyo po, lumabas na finally si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ano po ang tingin nyo sa kanyang testimonya, sir? Idinawit po niya si Senator Cheese Escudero, former Senator Bong Revilla, Nancy Binay, si COA Commissioner Lipana at si Yusek Trigiv Olivar ng DepEd. Pati si Zaldico. Yes. Sa tingin ng mga kasamahan ko doon, parang may kulang, parang hindi kumpleto yung kanyang binanggit. Lalo pang at may mga katanungan na dapat masagot, kulang. So, i-recall natin siya dahil open naman siya tulad na napag-usapan na kung meron siya maalala pa at meron siya mahalungkat na dokumento para ma-back up yung kanyang sasabihin, magsusupplemental affidavit siya. So, kung meron, pwedeng tumawag ka na pagdinig. At saka yung kay Gutesa, may mga ika-clarify sa kanyang testimonya nung Huwebes actually. Opo. Sir, tingin nyo meron pang mga hindi pinangalanan si Bernardo? Yun ang tingin ng karamihan sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon. At ako, I share yung kanilang observation na parang hindi may napangalanan
at parang may wini-withhold pang mga information. Siguro, hindi ko rin masisi, baka naman naghahanap pa siya ng, kasi kailangan may reference eh. If you remember, pag habang nag-narrate siya o binabasa yung kanyang sinumpaang salaysay, meron siya binamagit na Annex A, Yes, mga annexes. Ibig sabihin, meron siya record o dokumento na pinaghuhugutan ng kanyang sinasabi. So, pwedeng hindi niya binanggit pa kasi wala pa siyang, hindi pa niya nakukuha yung mga records para masusugan o masuportahan yung kanyang salaysay. So possible ba, sir, na more senators, more congressmen pa ang mapangalanan? Ayaw ko mag-speculate kasi yun din na observation ng karamihan, bakit puro senador yung kanya nabanggit. Ano? Correct. Ang isa lang yung congressman o congresswoman na nabanggit niya, pero yun ang hinaharap nga nila. So, hintayin natin. Kung magpapasabi naman yun kasi very close naman yung aming coordination with the DOJ Secretary Remulla. Sa lahat ng mga, nag-share kami ng mga information, pati kung kailangan nila yung mga tao doon dahil ini-evaluate nila yung admission sa Witness Protection Program, agad-agad pinapadala namin doon eh. Yun na nga mga kababayan, no? Napansin din nila. No, bakit karamihan puro senator? 'Di ba? Yung mga bagong witnesses, 'di ba? So, yun yung kanilang pag-uusapan pa mga kababayan. Kung itutuloy pa ba itong hearing na to dahil isa pa sa kanilang napapansin, no, tila nalilihis na mga kababayan. No? Actually, maraming nakakapansin yan, no? Kasi nililihis na nga naman talaga yung totoong issue. At ito po ay napupunta na, no? Dito po kay House Speaker na dati na si Martin Romualdez. Baka sa mga susunod po na pagdinig nito, tumumbok na to sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yun yung iniiwasan dito mga kababayan. No? Kasi parang parang talaga namang may tina-target sila dito mga kababayan. No? Tuloy natin. Pero tama po ba sa ngayon, Senator, itong sila Yusek Bernardo, sila Ginoong Orly Gutesa ay within the custody of Senate? Yes, nandiyan pa rin sila. Except si Yusek Bernardo, hindi naman kasi na-contempt eh. Walang nag-move walang nag-submit ng motion para siya i-contempt. So, libre siya. Actually. Pero, I think na may usapan sila na under protective custody siya ng WPP o ng DOJ for that matter. Si Gutesa, sir, si Orly Gutesa, hindi naman siya kinontempt, di ba po? Parang he was allowed to go home. Yes, hindi siya kinontempt. Wala rin nag-motion. Okay. Pinatawag siya sa DOJ, yun ang huli naming nabalitaan, pero hindi siya sumipot. Opo. And speaking of Ginoong Orly Gutesa, Senator, wala na, baka nagtago na. Medyo mabibigat din po yung kanyang mga binitiwang testimonya doon sa ating pagdinig, pero it turns out na hindi daw po pala acknowledge nung abogado kung saan ni-notarize yung kanyang mga statement. Paano Ito, tignan natin dito mga kababayan, ha? yun, Senator? Yes. Napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Spera. So, kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized documents. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Gutesa na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Opo. Siya yung executive judge sa Manila. Makikipag-ugnayan kami sa kanya, titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpoena kay Gutesa. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon sa, hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpoena kay Gutesa, kay Atty. Spera. And probably,
pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. Kumbaga parang hindi din po tayo ganun fully nagtitiwala doon sa mga binanggit niyang mga pahayag sa pagdinig kasi nga po may gantong lumutang na questionabling paglalabas po niya ng mga testimonya. Hindi naman kasi alam mo yung kanyang affidavit, sinumpaan niya rin naman yun sa Blue Ribbon eh. So, yung aspeto na yun, wala ako nakikitang problema. Tangan nga lang, kung mapapatunayan na nagsinungaling siya doon dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagtungo sa notaryo? Ikaw ba mismo nagpanotarize? Sumagot siya ng opo. So, ibig sabihin, kung sa aspeto na yun, na kapag sinungaling siya, assuming na totoo yung sinasabi na to ni Espera, kasi hindi naman tayo para maghusga doon, bahala na si Executive Judge na mag-determine kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. So, assuming na totoo si Atty. Espera at nagsinungaling si Gutesa sa komite na sinasabi niya nagpanotarize siya pero hindi naman pala, medyo maski paano, magiging suspect yung kanyang testimonya, yung kabuuan. Kasi mismong mga abogado, sinasabi na pagka nagsinungaling ka sa isa, parang may implikasyon na pwede ka nagsinungaling sa lahat. Possible po bang ipatawag din po natin, Senator, sa susunod na hearing ang Malacanang, ang mga opisyal po ng palasyo? Kasi nabanggit po ni Yusek Bernardo ang Office of the Executive Secretary doon sa kanyang statement na di umano'y involved daw po doon sa delivery ng alleged percentage ng kickbacks sa projects. Not yet, kasi ang tinuturo lang naman yung si Yusek Olaivar. So hanggang doon yung pwedeng ipatawag. Tulad yung kay Senator Nancy Binay, hindi naman siya direktamenting nakausap ni Yusek Bernardo, kundi yung kanyang sinasabing staff niya, no? Yung si Carlin. So hindi natin pwedeng pangunahan kasi hindi naman sila, wala naman direktamente. Unlike the others na sinasabi ni Yusek Bernardo na nakausap niya mismo, na mismong direktang nakipag-usap sa kanya. Opo. Pero sabi sir ni Yusek Bernardo, siya mismo dinala niya daw kay former Senator Nancy Binay yung pera sa isang bahay sa Quezon City. Hindi ko nakatsa tayo na. I-check ko. Kasi kung merong ganon, may direct na may direktamenting ibig sabihin testimonya kay former Senator Nancy Binay. Pero ang sinasabi niya, kausap niya yung si Carlin Villa ba yun? Oo. Hindi tulad sa iba na sinabi niya, dinala niya mismo. I have to review the transcript. Parang hindi ko nakuha yun Kasi ang DOJ din, sa ngayon, yung NBI, yung final nilang kaso sa DOJ, mukhang hindi kasama rin si former Senator Nancy Binay Pero we'll have to check. I-check ko, Victoria, kasi hindi ko masyado nakuha yun. If I'm not mistaken, dun sa parang latter part nung affidavit ni Yusek Bernardo. Pero sir, do you think this issue can go up to President Marcos? Kasi parang may mga ilang observers na nagsasabi na, Office of the Executive Secretary 2024, si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, lumalapit lumalapit sa Pangulo. Mahirap pangunahan kasi in the absence, kasi sinabi ko na ito pupunta kami where the evidence leads us. Hindi pwede yung nag-speculate at saka kung walang basihan, mahirap maghusga nang wala tayong pinagbabasehan. So hanggang doon lang muna tayo kung saan inabot yung testimonya na under oath, tapos may supportang dokumento. Kasi maski alegasyon lamang, at wala ka namang maipakitang pruweba para suportahan yung alegasyon, mananatiling alegasyon yun Tulad si Bryce Hernandez, di ba? Marami siyang sinabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman napapatunayan kasi wala pa naman hindi pa na subject sa forensic at hindi pa yata na-examine yung kanyang computer. Kaya nga nagkakaroon ng problema kasi napapangunahan. So, hindi namin pwedeng tanggapin yung salita lamang ng resource person. Halimbawa, si Gutesa. Ang problema kasi nga, pilit nilang dinadawit yung Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga dinala sa yung maleta, hanggang sa Malacanang yung delivery kasi may tina-target talaga sila. Di ba? May gusto silang isabit pa. Meron pa silang gustong idawit, mga kababayan. Ano gusto nila mangyari? Makapagpakita siya ng corroborative statement o maski anong ebidensya, like sinabi niya may chat group
kung may pipresenta niya yung maski screenshot man lamang at ito ay masasubject sa forensic, yung kanyang cellphone halimbawa, na totoo nga meron silang chat group na sumusuporta sa kanyang testimonya, pwede sabihin natin na ebidensya yon. At kung halimbawa wala naman nag-refute sa kanyang sinasabi, medyo tatayo yung kanyang statement. Pero kung may magre-refute at siya naman wala siya may papakita para masuportahan yung kanyang tinestify, mukhang hindi tatayo yung kanyang mga aligasyon. So depende sa kung ano yung magpo-prove o magdi-disprove ng kanyang aligasyon sa kanyang testimony. Opo. Sir, sabi rin po ni former Speaker Martin Romualdez, na isa nga po sa inaakusahan dito, yung kay Guteza daw is clearly political and the product of coaching. Do you think po kinoach itong si Guteza? At yung iba po, ang observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinasabihan siya nung nagbabasa siya na, nakalimutan mo tong ganito, balikan mo tong paragraph na ganito. Kayo na lang mag-husga kasi lahat naman tayo nag-viral na nga eh. Baka magkasagutan na naman kayo. Marami na sa TikTok kung saan. Kaya siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, hula ko na rin eh. Parang yun na nga yun. Mapunta ako, sir, doon kay Romualdez pa rin po. Yes. Susulat, napag-usapan nyo na po ba ni SP? Susulat po ba kayo sa Kamara para i-request, i-invite si former Speaker Romualdez at si ako Bicol Party List Representative Zaldico? Ang pinaka-logical na maimbitahan, pero hindi direktamente kay Congressman Zaldico. Idadaan namin yung aming request, yung aming invitation, doon sa liderato ng Kamara. Mas mainam na yung gano'n. Kasi ang definition ng interparliamentary courtesy, ito'y sa pagitan ng dalawang institusyon, yung lower house at saka yung upper house. Kasi mali yung notion ng iba na sinabi kong interparliamentary courtesy, para bang ang ina-accord namin ng interparliamentary courtesy, yung individual members, mali po yun. Mabuti na itanong mo, Victoria, Christian. Yung, that's not accorded to the individual members. Ina-accord dito mismo sa House of Representatives and vice versa. From the House to the Senate, kung meron man silang gustong imbitahan, ipadaan nila sa leadership para madesisyonan din, siguro, sa plenaryo rin, Halimbawa, meron kami gusto imbitahan, pinadaan namin kay Speaker Boji D. Siguro, ite-take nila yan, pwede sa caucus o sa plenaryo, kung sila'y papayag o ihihin nila yung request ng Senado namin through the Blue Ribbon Committee, yung pag-iimbita sa kanilang mga miyembro. Ngayon, kung gusto naman nila magpaliwanag na voluntaryo, nagawa na namin yan in the past. Congressman Toby Chanco, nung tatandaan ko, chairman ako ng public order, si Congressman Veloso, nagpunta sa amin at nagmanifest. Pinayagan ko kasi sila mismo nagkusa. Pero para imbitahan namin direktamente yung isang congressman, yun ang tinatawag kong violation ng interparliamentary courtesy. Parang wala naman kaming courtesy, hindi man lang kami for lack of a better word, pass through. Hindi ba kami nakitaan doon sa liderato ng Kamara. Opo, pero sure na ba, sir, nasusulat kayo or si SP sa House leadership? Yes, pag-uusapan namin yun, sa komite at pag-usapan namin ni Senate President kung marapat ba na sumulat kami doon sa liderato. But I think walang problema doon kung susulat kaming official letter na nire-request namin itong mga miyembro nilang ito na nabanggit at papayagan naman nila yung mga miyembro nila mag-attend, di mabuti yun para ma-enlighten din, maliwanagan natin yung takbo ng investigation, ng inquiry ng Senado. Opo. So, ito yung mga kababayan, yung sinasabi, yung pinagtatalunan ng nakaraan. Yung tungkol doon kay Toby Tiangco. Na kung saan inimbitahan netong si Marcoleta, pero dapat pala hindi ganon. Kailangan dadaan ka yung mga courtesy na yan sa Senate at sa Congress. So doon pa lang, parang may binaviolate ng rules itong si Marcoleta. Kasi nga, maepal eh. Diba? And in the event na kung sakali pong pumayag si Speaker D at umattend nga po si Congressman Romualdez at si Congressman Zaldico kapag umuwi po siya, ano po ang maaaring asahan po ng publiko sa magiging pagtalakay po ng Blue Ribbon kapag umattend po sila dyan? Well, they will
be confronted definitely doon sa mga aligasyon na laban sa kanila. Kung gusto nilang paliwanag, assuming na pinayagan sila at sila naman ay nagpunta, siyempre may mga dokumento, may mga pinakita sa Senado na pwedeng tanongin sa kanila ng mga senador. So doon iikot yung pagtatanong sa kanila. Apo, can they also be cited in contempt, Senator, kung kapag may mga hindi na satisfy from your end or hindi masagot o sa mga magiging tanong po ng mga members ng committee? I'm just curious. Yan ang hindi ko rin masagot kasi pag dumating doon, if it comes to that, meron nag-motion, siguro i-discuss namin yon as a Senate, as a body. Apo. Kung pwede mag-cite pa ng contempt ang laban sa isang congressman. Yes. At ikukulong namin doon sa Senate yung congressman. Parang sa tingin ko, as of now, hindi ko sinasabi ito yung pinal kasi hindi ko naman pwedeng unilaterally sabihin bilang chairman na ganito yung mangyayari. Kailangan laging collegial kasi yung aming decision. Remember, pag may nagmo-motion to cite in contempt of the committee, ito'y dinadaan sa botohan. Kung wala mag-object, edi carried. Kung may mag-object, pabobotohan. Opo. At sir, sabi nyo nga po, kailangan na pag-usapan yung budget. Ano ang nakikita nyo pong solusyon para po siguro mahinto or mapigilan man lang itong mga insertion sa budget? Kasi sabi nyo nga po, original sin is yung Congress, yung pag-insert. Tapos lumabas din sa testimony ni Bernardo na NEP pa lang, National Expenditure Program pa lang, may mga pinapasok na. So how do we prevent this, Ping? May chance pa ba? Kaya ba? Self-restraint. Ito, maganda itong topic na ito kasi in aid of legislation. Ang GA is a piece of legislation, di ba? So mag-exercise na kami ng self-restraint. Tapos huwag na kami mag-insert kay NEP man ito, sa House Gab ba, o sa Senate version, o sa BICAM, huwag na kami mag-insert doon sa mga, lalo na doon sa local infrastructure projects. Hindi lamang sa DPWH budget, kundi pati DepEd, yung sa DOTR, mga iba na meron ding infrastructure na nakapaloob sa kanilang budget. Kasi doon nagkakaloko-loko. Sabi ko nga, original sin. Kasi saan ba nagsimula ito? Kung walang insertion yung mga senador, mga congressmen, walang paglalaruan yung district engineering offices sa buong Pilipinas. Di ba, lumalabas ngayon, hindi lang naman Bulacan Gawin nga sa Davao Occidental si Secretary Vince Dizon. Mas malala pa yung nakita niya doon 90 plus billion. Pagkatapos wala man lang nakita na nagawa. So, karat ito talaga widespread. Ang original sin, babalik tayo doon sa sino nag-insert. Ang hindi man nakakagulat na kasi ito, ngayon lang naman nalantad at inamin ni Secretary Bunuan na sa National Expenditure Program pa lamang, nag-insert na yung mga senador, mga congressmen. So yun ang hindi po pwede kasi budget preparation yun sa executive branch yun Wala naman pakialam. Maghintay kami na dumating sa amin yung National Expenditure Program bago kami mag-amend. At pag-amend namin, sana, magkasundo-sundo na kami, huwag na kami makialam doon siguro doon sa level na lang ng mga big ticket projects para makatulong kami kung ano yung direksyon ng yung national program ng gobyerno, mapa infrastructure man, livelihood o social services. Doon kami na lang mag-amend o kaya mag-discuss kung nakikita namin na mali yung direksyon o pwede namin exercise yung oversight. Pero kung pati yung mga proyektong 150 million, 200 million, 300 million, papakialaman pa namin, napag-aralan na yon. Ang masama pa nga, yun nga, sa NEP. Kaya, alam mo, nakakita nga ako ng dokumento, yung sa 2025. Senate pa lang ito, hindi ko pa natatapos kasi meron din akong nakita doon na listahan ng mga congressmen. Hindi lamang NEP, yung kabuuan, sa Senate pa lang at least 100 billion Nagulat nga ako sa mga individual insertions ito Ito yung naka-FLR ngayon. Grabe, no? Pagkalalaki. Never pa ako nakakita kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na ang constitutional yung PDAF, nandun na sa hundreds of millions ngayon, ang nakita ko yung total kabuuan, at least 100 billion. Dadalawamput, alam mo, almost all the senators in the 19th Congress, nakita ko doon sa listahan.
Ayaw ko na lang magpangalan kasi hindi naman kumpleto yung 24. Go ahead, sir. Meron silang in-insert lahat ng almost all. Basta nakita ko at saka lalaki. Wow. Bilyon na ng ang mga figures in the billions. At yung total, nakita ko yung total parang basta mahigit 100 billion sa between the yung members ng Senate lang. Hindi ko pa na-scrutinize yung party naman House, pero ang haba na listahan din. Sir, baka ang sabihin nila, insertions hindi naman necessarily masama. Yan ay para naman sa constituency. Well, amendment yung insertion Hindi illegal. Pero kung makakita ka ng insertion na 9 billion, 5 billion, 6 billion, isang tao, parang pinakailaman mo na yung buong budget. Sabi ka ni President Bongbong, di ba, bago niya pinirmahan bago nag-veto, sabi niya, hindi ko na makilala yung President's budget. And he was referring to the 2025 GAA o yung GAB nung pinadala sa kanya, yung enrolled bill. Kaya nga ang dami niyang binito at the same time, marami naka for later release o yung tinatawag na for issuance of SARO. Naku, ang nadidiskaril kasi, yung programa ng gobyerno kasi pagka nabito o hindi na-release, ang magsasabi, yung infrastructure program ng government kasi hindi mo na-release, hindi nagamit yung budget. Para saan ba yung budget? Diba? Investment yan Mag-i-invest ka sa infrastructure para po may pumasok na investment. Para na sa ganoon, magaang yung flow ng goods and services sa iba't ibang lugar ng kapuluan. Pero kung dahil na-discarril, yung national program ng national government at ito'y pinag-aralan nila based doon sa pinanggalingan nilang Barangay Development Council, yung mga local development councils na nag-prepare ng kanilang mga kanya-kanyang local development plans all the way to the RDCs. Kung na-discarril yun, di-discarril yung programa ng gobyerno na matagal nila pinag-aralan. Dahil lamang sa okay lang kung yung sa oversight o kaya sa pagre-review ng Kongreso, both houses, maayos. Ang problema, pumapasok yung sariling interest. Ang iba nga doon, makikita mo, yung kanilang insertion, pansarili Grabe. Ang end state na nakikita nila, magkano yung commission Hindi yung yung makakaganda sa bansa So ilalabas niyo yan, sir? Yung kung sino-sino? Sa budget deliberation siguro, pwede kong tanongin ito. Bakit pinayagan nyo ba ito? Kasi pagbusisi, lalo sa plenaryo, gusto ko rin malaman ilan doon sa mga isiningit, yung mga insertions, ang na-release at paano na implementa. Tulad niya, may lumalabas na, di ba? Unprogrammed appropriations na-release. Hindi madaling i-release yan Kasi unprogrammed appropriations, sa ilalim yan ng Special Purpose Fund. Kasi tatlo yung laman ng GAA natin, regular budget, Special Purpose Fund, at saka yung automatic appropriation. Okay. Yung regular, ito yung mga regular items. Yung unprogram na nasa special purpose, ito yung augmentation standby fund yun pati nga yun, napakailaman bago mo ma-release yun, may mga patakaran dyan Kailangan meron kang excess revenue. Ibig sabihin, may pera ka sa treasury. Tapos yung pangalawa, kailangan may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, may pinasa kang revenue measure, may pondo. Tapos yung pangatlo, upload. Opo. Naku, Senator, kailangan natin ng part 2 para sa mga panibagong... Alright, so yan mga kababayan, no? Grabe. So ano pong masasabi ninyo, no, dito sa mga balita na to? Pa-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion na ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung kay Mobs Street sa Mobs TV. Peace. I'm out.